Baka anong maisip ni Commissioner Willie Marcel dyan, baka madamay ako dyan. Ano kaya sa tingin nyo? Nakakaisip kaya siya na, wag nang papasukin ko na yan. Wag na mo nang papasukin yan. Ha? Wag ka mo naman ng PBA dito. Baka madamay kami. Magandang araw mga katokers, mga katokings, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright. Medyo lilihis-lihis lang tayo ng konti dito sa ating pag-uusapan ngayon. At although may relation pa rin sa sports, inirelate sa sports. At talaga namang related to sa sports dahil napapanahon. O sabihin natin nagkataon, pwede rin dahil itong ating pag-uusapan ay ang tungkol dito sa very very controversial na personalidad, isa sa mga iniimbestigahan at sangkot dito sa mga maanumalya na flood projects or flood control projects or ghost flood control projects. Kundi man daw ghost, substandard ang pagkakagawa. Okay? Sino po ba ito? Ito si Henry Alcantara, At namamataan na pala siya, mga kababayan. Okay? Mahilig pala ito sa sports. Nanonood pala ito ng PBA. Makailang beses na ito nakikita sa venue mismo, live nanonood siya, At nanonood siya doon, nakikita siya. Parang nakikita ko nga, nakukunan siya ng camera Okay? Bakit siya nakukunan madalas ng camera? Nasa VIP kasi siya. Afford niya mag-VIP, of course. Okay? Siyempre, itong mga napapabalitang iniimbestigahan pa rin naman ngayon. Siyempre kung ganun ba namang karami ang nakukuha mo na salapi, you can afford, napabalita itong VIP seats dun sa babang-baba, tabing-tabi ng bench ng mga teams, nagkakahalaga ng 3,000 isang tao. Okay, so pagsasama mo pa yung pamilya mo, so times kung ilan man kayo, basta isang tao raw 3,000 Okay, so bariyang-bariya yun. Okay, at lalo na pag laro raw ng Hinebra ito ay naglalaro, ito ay nanonood. Okay, malamang ito ay fan ng Hinebra. Okay. At nung nagpunta rito yung Macau Black Bears, nanood din daw siya. Okay? Ayan, nakikita nyo sa inyong screen. Okay? At medyo maliit nga lang siya sa kuha kasi malayo. Nahapyawan lang ng camera. Pero sa TV parang nakikita ko siya, nahapyawan siya. Katabi niya nasa commissioner's row siya. Katabi siya ni Kume. Commissioner Willie Marcial, tsaka yung mga ibang VIP. Hindi ako nagkakamali, kahilera siya basta nandun sa baba. Alam niyo naman kung sino yung mga nasa baba. Mga nanonood dyan, si Bongo. Yan, Senator Bongo. Minsan si Senator Jinggoy, umupo rin dyan. Nanonood din dyan. Okay? Tapos, yung ba yung mga nanonood dyan? Ayan, yung mga usual na nanonood dyan. Okay? At, malamang ito ay Hinebra fan, sabi ko nga sa inyo kanina. At kamakailan marami nagsasabi na ito raw si engineer ay idinadamay daw itong Philippine Basketball Association sa gulo na kinasasangkutan niya, o maaring
madamay itong PBA dito sa gulo na kanyang kinakaharap, no? Or pagsubok ika nga nila na kanyang kinakaharap. Okay? Ayan, marami nagsasabi. Ayan, nakikita nyo sa screen niyo, no? Ako gusto ko lang magbigay ng opinion diyan, ano? Siguro masasabi ko diyan, hindi naman siguro related, no, yung panonood niya dun sa gulo na kinasasangkutan niya ngayon. Bakit kanyo? Sports po yan, no? Libangan niya yan, no? Hiwalay yan doon sa mga issues na hinaharap niya ngayon. Okay? Maaari yung perang pinambili niya dyan, maaari lang po. Maaari yung pinambili niya dyan, saan mang galing na lupalop, maaaring sweldo niya yan, legal, maaaring kinuha niya yan unlawfully, saan mang lupalop galing yan, wala na po tayong pakialam doon. Basta siya nanood ng PBA, okay, nanood siya. Hindi na siguro kailangan i-relate pa yan, idamay pa ang PBA diyan sa mga nangyayari sa kanyang buhay, no, sa kanyang trabaho, sa anomalyang kinasasangkutan niya ngayon, or sa investigasyon na kinakaharap niya. Hindi na siguro kailangan i-relate pa yon, or hindi related yon. Okay? Basta siya nanood ng PBA, period. Okay? So, yung mga nagsasabing, nako, idinamay pa ika ang PBA, no? Sasama lalo ika ang reputasyon ng PBA, hindi naman siguro. Okay? Ngayon, nakikita kong problema ngayon diyan, mga kababayan. Okay? Kamakailan ito si Secretary Vince Dizon, naglabas ng memo, ipinag-utos na temporarily suspended itong pagsusuot ng uniform ng mga taga DPWH. Okay, kasi nagiging biktima sila. Kawawa nga naman, nagiging biktima sila ng bullying. Okay? Kapag nakita naka-uniform ng taga DPWH, pag-uusapan, parang nilalayuan, iba na kasi ang naging stigma or naging reputation ng mga basta nagtatrabaho ka sa DPWH. Ang tingin sa iyo parang magnanakaw na or involved sa scam, or scammer ka kagad, or basta gumagawa ng katiwalian. Yan ang perception na sinasabi o minamanifest ng mga tao kapag sila ay nakakakita ng mga empleyadong taga DPWH, which is wrong. Wrong yun, Hindi naman lahat ng taga DPWH tiwali, Meron, iilan. Pero hindi naman siguro, may mga matitinuri naman dyan. Kaya hindi naman dapat lahat bully, Pagka siguro, kumakain sa labas, sa lunch, naka-uniform, magla-lunch sila. Okay? Or mag-dinner after work. Siyempre, naka-uniform ka ng DPWH, identified ka. Prone ka sa batikos, prone ka sa sa bullying, Kaya inilabas itong kamakailan itong memo ni Secretary Vince Dizon na wag muna temporarily suspended, wag muna kayo magsuot ng uniform kasi kawawa naman kayo pagka lumalabas kayo. Nakikita kayo, naka-uniform kayo, galing kayo you work for DPWH, so susceptible kayo para for bullying, sa bullying. So kawawa naman. Tama naman 'yun, Ngayon, ang problema ko ngayon dito, pagka itong si Alcantara hayag na ang kanyang kara, ang kanyang personalidad sa TV. Kilalang-kilala na siya ng tao. Ang problema ko diyan, kung gusto niya manood ng PBA live sa venue, nako, dalawa lang ang pwedeng mangyari dyan, mga kababayan. Okay? Either merong isang fan doon na medyo may toyo,
Isa lang, kahit isa lang, no? Na may toy, doon sugurin siya at baka bakbakan siya doon at wag naman salang magkaroon ng violence, okay? At wag naman sanang kuyugin or sugurin or pagdiskitahan itong si Alcantara pagka nanood siya ng live sa Araneta or sa anumang venue ng PBA, no? Okay? Pangalawa po, okay? Pangalawa po, ang magiging epekto niyan, may ilan, hindi ko naman sinasabi ng lahat, na lahat, magkakaroon ng perception na, related, baka related itong si Commissioner Willie Marshall dito sa Alcantarang ito dahil VIP tickets palagi ang binibili. Okay? Mayroong mga ganung mag-isip Okay? Wag na natin siguro pag-isipan ng ganun pa na damay dito ang PBA, Hiwalay po 'yan, ako pananaw ko sarili ko pong pananaw 'yan. Okay? At sana itong mga kababayan natin na mga fans ng PBA na manonood either sa Inares, sa MOA Arena o sa Araneta Coliseum, pagka naman nanood at nakita nyo to si Alcantara, wag nyo namang wag nyo namang tuyain or wag nyo ibu or wag nyo the most na pwede nyo magawa ng isang tao saktan. Wag naman, okay? Hindi, may mga security doon, kayo naman ang mapapahamak, So, let's not resort to those kind of cheap attitude, ika nga nila, So, magpakahinahon tayo. Although, nakakagalit talaga. Dahil yung ating pinaghirapan na ibinabayad bilang buwis, kinukuha lang ng ilang mga corrupt officials, Although, itong BGC boys, nga ni Senator Panfilo, iimbestigahan pa. Titingnan pa natin. Hindi pa naman ano pa naman niya initial investigation pero pagka meron in-depth investigation sa korte, ayan. So a person is innocent until proven otherwise, ika nga nila. So, huwag na muna nating husgahan. Huwag na muna nating tuyain pag nakita live in the flesh pag nanood yan ng PBA games, Pero siguro, iwasan niya muna manood ng PBA, kasi dami-daming tao nun. Pag nakita siya, kilalang-kilala siya, yari siya dun, iwasan niya na muna siguro. Ako, ang advice ko sa kanya, wag muna siyang manood ng live. Muna siya magpaka-VIP doon sa baba, manood na muna siya sa TV, sa bahay muna. At iwas-iwas muna sa maraming tao. Okay? Ayan. So, kayo mga kababayan, ano bang comment niyo rito, insight niyo rito? Lagay niyo sa ibaba ng video na to sa comment section. Damay ba PBA dito? Wala namang relasyon? O sa tingin nyo, anong dapat gawin ni Alcantara, etc. etc. Ano man ang related dito sa pinag-uusapan natin, sa pinag-usapan natin, pwede nyo ilagay dyan sa comment section, mga kababayan. Patuloy po ninyong tutukan ang ating mga videos at video vlogs dito sa Talking Toshi Sports. Sa mga bagong pasok, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.